Kamusta po tayong lahat, mga kapatid? Kamusta po yung bawat isa? Mabuti po ba? Amen? Tayo po'y pumunta sa bahay panalanginan. Sabi, para saan po? Anong purpose? Amen? Sabi po, para pasalamatan ng Diyos. Amen? Ibigay ang pinakamataas na papuri. Amen? Sabi, matuto sa kanyang mga salita. Amen? Yan, meron ho tayong mga bagong muka na nakikita. Yan, kay Sister Baby. Welcome back ulit. Yan. Kay Kuya, hello po Kuya. Nabakante si Kuya, kaya nakapunta ulit. So, sabi ho kanina, tuloy-tuloy ho natin naririnig na napakarami hong alalahanin sa buhay. Amen? Pero sabi ho ng ating tagapagbigay, encouragement, sabi ho ibigay nyo, idulog nyo lahat sa Panginoon. Amen? Kasi ho, si Lord lang ho yung natatanging makakatulong ho sa atin. Wala na pong iba. Amen? Sa panahon ho natin, kung titingin ka ho sa paligid, talagang mawiwindang ho kayo. Amen? Sa mga nangyayari ho ngayon. Kahapon nga ho, yung gas, di ba? Trabaho ko po is motorcycle rider ho. Sabi ko, naku, tumaas na naman yung gas. Paano ako babiyahe? Ha? Ano pang iuuwi ko para sa aking pamilya? Amen? Ay, napakalaki na naman ng gastos. Pero sabi nga ho natin kanina, sabi ni Kuya Lori kanina, sabi kung kilala mo yung Diyos, nasabi siya yung great provider. Amen? Sabi, wala kang dapat ipag-alala. Amen? Sabi sa Diyos ay may, anong meron sa Diyos? Kapag tayo nasa Diyos, may peace of mind. Amen? May kapayapaan. Amen? Hindi natin may isip yung mga bagay-bagay. Hello church. Pero sabi, bilang tao ho, hindi ho mawawala sa atin yon. Nasabi mag-isip. Amen? Pero sabi yung maganda ho doon is, sabi naisip mo man, pero sabi kaya mo kagad siyang ikat. Amen? Hindi mo na siya bubuhatin or dadalhin pa kung saan man. Sabi nung pumasok pa lang siya sa isip mo, nakat mo na kagad. Naputol mo na kagad. Amen? So sabi, hindi ka na mag-iisip, hindi ka na may stress. Amen? Hindi ka na magkakaroon ng anxiety. Kasi nga sa isip mo pa lang, pinaubaya mo na kagad kay Lord, ibinigay mo na kagad kay Lord. Amen po ba? Amen? So sabi ho din nung nakaraang preaching, di ba? Sabi, ano man yung nararamdaman o nararanasan nyo dito sa mundo, ba? Sa Matthew 14, again, i-remind lang ulit natin. Sabi, kanino ho dapat tayo titingin? Walang iba ho kundi sa ating Panginoong Diyos. Nasabi, may kakayanan sa lahat ng bagay dito sa ating mundo o sa ating mga buhay. Amen? Sabi si Jesus, that time, siya po ay tao. Amen? Nasabi, nakakapag-isip din ng mga bagay na hindi tama or hindi maganda. O baga, alalahanin. Nag-aalala ho din ho si Jesus. Siya po ay natatakot din. Amen? Nangangamba. Pero sabi, dahil kilala niya ang Diyos, dahil siya'y galing sa Diyos, amen? Alam niya na kapag ibinigay niya sa Ama, amen? Kapag tumingin siya sa Ama, sabi, andun ho yung, sabi, tagumpay. Amen? Nasabi, hindi ka na magkakaroon ng mga kaisipan or mapagtatagumpayan mo ho kung ano yun yung takbuhin or yung kinakaharap mo sa mundong ito. Amen? So, sabi ho sa Matthew 14, again, gaano man kalalaki yung alon, amen? Gaano man kabigat, sabi yung nararanasan, kagulo yung mundo sa paligid, sabi ho sa tanging sa Diyos Ama lang ho tayo titingin. Tanging sa ating Panginoong Hesukristo lang tayo lalapit. Wala na hong iba. Amen? Kapag ganun ho ang ating isipan, ganun ho yung laman ng ating puso, ganun na ho tayo mag-isip, sabi, mas may kapanatagan ho tayo. Amen? Hindi ho tayo mangangamba. Now, sabi ho, tinuturuan ho tayo ng ating Panginoong Hesukristo sa mga bagay-bagay dito sa mundo. Sabi kung paano tayo mamumuhay, amen?
kung paano tayo magiging effective. Amen? Dito sa mundo. Kaya sabi ho, napakahalaga ho, nasabi tayo ho'y nagbabasa ng Biblia. May nagbasa ho ba ng Biblia dito nung mga nakalipas na araw? Amen? Naalala niyo ho ba yung sinasabi sa Matthew 15? Amen? Naalala niyo pa ho? Di ba, tinuro siya ng Webes, tinuro pa siya nung Sunday. Naalala niyo pa ho ba kung ano ho yung message ni Lord para sa atin? And may nakapag-isip po ba na basahin yung kasunod? Sabi yung Matthew 16, which is naituro na rin ho last Webes. Amen? Ano ho yung message sa atin nun? Naalala pa ho ba? Yun po yung mga umattend. May nakaalala pa ho ba sa mensahe ng Diyos? Kasi yun ho yung sakit ho ng marami. Sabi yung pagiging makalimutin. Actually, pagiging makalimutin ba o hindi lang talaga yun yung priority mo sa buhay? Amen? Okay lang ho sana kung makakalimutin. Mas okay pa ho yung pakinggan. Pero yung sabi, hindi yun yung priority mo. 'Di ba? Hindi yun yung desire mo. Is nakakalungkot ho yun bilang isang, 'di ba? Kapatiran sa pananampalataya na makita yung kapatid niya na hindi niya priority yung kalooban ng Diyos. Ano po doon sa dalawa, mga kapatid? Men? Priority ho ba natin? Kasi sabi nga ho, di ba? Ang totoong nagmamahal kay Jesus o sa Diyos, sabi iniingatan niya yung kanyang mga aral sa kanilang mga puso. Sabi parang kang may bit-bit na sanggol. Na sabi, iniingatan mo na hindi pwedeng mahulog. Na hindi pwedeng dapuan ng lamok o langaw. Ganon dapat ho tayo, sabi, kapag tayo po'y nagbabasa or isinasabuhay yung mga aral ni Kristo. Sabi, dapat iniingatan ho natin yung sa ating buhay. Kasi sabi nga ho natin, higit sa lahat, sabi, yun po yung makakatulong sa atin. Amen? Yun po yung makakapag-grow sa atin spiritually. Amen? Sabi yung salita ho ng Diyos. Amen po ba? Kaya sabi, kailangan ho, bawat naririnig ho natin dito sa pulpito, sa church, di ba, sa mga ngaral, sabi ho, dapat pinapahalagahan ho natin. Amen? Sabi, kahit narinig mo na siya, tinuro nung Webes, basahin mo pa rin. Amen? Hindi ho yung narinig mo lang, tapos okay na yun, narinig ko na yun eh. Nabasa na namin yun. Hindi ho ganon. Sabi, dapat pinapanatili sa ating mga puso. Amen? Ganun ho kahalaga ho yung salita ho ng Diyos, mga kapatid. Ganun po kahalaga ang Diyos sa ating mga buhay na dapat pinapahalagahan ho natin siya. Sabi nga ho ibigay nyo yung pinakamataas na papuri, pagsamba sa Diyos. Amen? Paano ho natin maibibigay yung pinakamataas na papuri at pagsamba sa Panginoon? Sabi kung yung kanyang mga salita, sabi, nagmimistulang, pumapasok lang dito sa kabila, lalabas lang uli dito sa kabila. Nagmimistulang bula. Sabi, ang bilis mawala. Amen po ba? Sabi, masakit man ho, marinig. Pero sabi, yun po yung totoo eh. Nasabi, kailangan ho nating marinig. Bawat isa ho sa atin. Bakit ho? Sabi ho, hindi naman ho para pagalitan lang ho kayo, para i-rebuke. Sabi po, bilang paalala ho. Ngayon, narinig niyo ho yung sabi nung mga ngaral kanina? Nasabi kung ikaw ay kaisa sa katawan ni Kristo, amen po ba? Sabi, kailangan may pakialam ka din sa parte ng katawan ni Kristo, which is kayo po yun. Sabi po, tayo po iisang katawan sa ating Panginoong Jesucristo, one body of Christ. Amen? Sabi kung bakit ho natin to sinasabi. Kasi ho, pinapaalalahanan ho natin yung bawat isa na kung ano ho dapat yung ginagawa natin bilang isang totoong mananampalataya ng Diyos. Sabi nga ho, kung yung kapatid mo ay may dumi sa mukha, hahayaan ho ba natin na lumabas siya
sa pintuan na to, sa gate na to, nang may dumi sa mukha. Hindi ho di ba po? Sabi, sasabihan mo siya. Yun po yung sinasabing may pakialam ka sa iyong kapwa. Amen? Sabi, kapag pinapabayaan nyo lang ho na may nakikita nyo yung kapatiran nyo na sabi, hindi nakakalakad sa kalooban ng Diyos o hindi niya nagagampanan o nagagawa yung mga mabubuting itinuturo sa atin ng ating Panginoon, sabi, wala ho tayong pakialam sa Kanya. Amen? Sabi, sinisira ho natin yung templo ng Diyos. At sabi ho, kapag tayo po'y sumisira sa templo ng Diyos, sabi, ang Diyos ang sisira ho sa atin. And ayaw ho natin mangyari yon. Kaya nga ho tayo, grabe na lang ho yung pagpapaalala ho natin sa bawat isa. Dahil sabi ho, mahalaga ho yung bawat isa eh. Buhay po yung usapan. Amen? We are one body of Christ, church. Dapat po pahalagahan ho natin ang bawat isa. Amen? Pag ho natin pahalagahan yung nararamdaman natin. Sabi, pag sa tao ka tumingin, may makikita ka talaga. Pero kung sa Diyos ka titingin, sabi, magagawa mo yung mga bagay na gusto niyang ipagawa talaga. Amen po ba? Now, church, ano po yung mensahe sa atin ng Diyos sa Matthew 16? Amen? May nakapagbasa ho ba uli? May bumalik ho ba para basahin ho yung Matthew 16? Now, kayo ho, may mga Bible naman ho siguro kayo dyan. Pasensya na ho, wala ho kasi tayong ngayong monitor. Amen? Basahin po natin yung Matthew 16. Ano po ba yung itinuturo ng ating Panginoong Hesus sa atin? Amen? Ano po yung kapahayagan ng Diyos? Now, let's go po to the Matthew 16, verse 1. Basahin ho natin yung mga may Biblia ho dyan. Magbasa rin ho kayo. Sabi po sa Matthew 16 verse 1, sabi dito, may mga Pariseo at Saduseo na lumapit kay Jesus para subukin siya. Hiniling nilang magpakita siya ng himala mula sa Diyos bilang patunay na sugo siya ng Diyos. Verse 2, pero sinabi ni Jesus sa kanila, kapag palubog na ang araw at mapula ang langit, sinasabi ninyo magiging maayos ang panahon bukas. Verse 3, at kapag umaga at makulimlim ang langit, sinasabi ninyo, uulan ngayon. Alam ninyo ang kahulugan ng mga palatandaang nakikita ninyo sa langit. Pero bakit hindi ninyo alam ang kahulugan ng mga nangyayari ngayon? Verse 4, kayong henerasyon ng masasama at hindi tapat sa Diyos, humihingi kayo ng himala pero walang ipapakita sa inyo maliban sa himalang katulad na nangyari kay Jonas pagkatapos umalis si Jesus. So sa first part ho ng Matthew 16, sabi verse 1 to 4. Ano daw po yung sabi doon? Sabi meron daw pong grupo ng tao, sabi mga Pariseo at mga Saduseo. Amen? And alam naman ho natin kung ano ho yung katungkulan ng mga Pariseo at Saduseo nung unang panahon. Sila po yung, kumbaga sa panahon natin ngayon, mga pari. Amen? Sila ho yung nagdadala or mga tagapagturo ng kautusan nung unang panahon. Sabi, lumapit sila kay Jesus. Sabi, upang humingi ng himala. Sabi dito, lumapit kay Jesus para subukin siya. Hiniling nilang magpakita siya ng himala mula sa Diyos bilang patunay na sugo siya ng Diyos. So sabi ho dito, sabi yung mga Pariseo ho, na sabi, tagapaghatid ng magandang mensahe, tagapagdala ng salita ng Diyos nung unang panahon, sabi humihingi ho ng sign kay Jesus o himala para maniwala ho sila na kung talagang ikaw si Jesus, sige nga, magpakita ka ng mga himalang bagay na galing sa langit.
Pero tignan nyo, church, sila po ay mga Pariseo at Saduseo na sabi nga ho, sa kanila ho iniatas. Diba? Sa kanila ho yung tungkulin na sabi, magdala ng salita ng Diyos, magturo ng salita ng Diyos. That time ho, sabi, sila lang ho yung may kakayanan magbasa ng salita ng Diyos. Hindi ho lahat nakakapagbasa. Sabi ng scroll, sila lang ho yung may hawak nun. Sabi ni Jesus, nalalaman nyo kung ano yung mangyayari sa mga panahon sa pamamagitan ng sabi, kapag palubog na ang araw at mapula ang langit, sinasabi nyo na magiging maayos ang panahon bukas. Amen? Sabi pa, at kapag umaga at makulimlim ang langit, sinasabi ninyong uulan ngayon. Alam ninyo ang kahulugan ng mga palatandaang nakikita ninyo sa langit. So sabi, may mga sign ho sa paligid ho natin. Nasabi, expert ho tayong mga tao. Sa panahon ho ba natin, wala na hong ganun? Meron pa rin ho eh. Di ba? Alam ho natin yung mga palatandaan, nakikita ho natin yung mga sign. Nasabi kapag uulan, or magiging maganda yung panahon, sabi nalalaman natin eh. Pero sabi ni Jesus, kayong mga Pariseo at Saduseo, sabi, alam ninyo yung mga sign na nakikita dito sa mundo. Pero sabi, hindi nyo alam yung nangyayari ngayon. Amen? Kayo pa man din ay tagapaghatid ng magandang balita. Kayo'y nagbabasa, di ba, ng mga scroll. Alam nyo yung salita ng Diyos. Pero sabi ni Jesus, hindi nyo alam kung ano yung nangyayari ngayon. Amen? Sabi ho, kamangmangan ho yun. Sabi, kilala nila ang Diyos, di ba? Yung mga Pariseo at Saduseo, dinideklara ho nila na sila'y sa Diyos. Amen? Kilala nila ang Diyos. Pero sabi, nung nakita nila si Jesus, nung dumating si Jesus, sabi, hindi sila naniniwala kay Jesus na siya yung Mesayas na hinihintay ng lahat. Amen? Pag nagbasa ho tayo, bumalik ho tayo sa simula. Sa simula ho ng Mateo. Sabi, nung unang himala si Jesus o gumawa ng mga bagay na hindi may paliwanag si Jesus, sabi, nandun na ho yung mga Pariseo at Saduseo. Sabi, lumipas na yung Matthew 1 hanggang, 16. Matthew 1 hanggang 15, sabi si Jesus ay gumawa ng mga bagay na hindi may paliwanag. At nasaksihan ho yun ng mga Pariseo at Saduseo that time. Pero sa Matthew 16, humihingi pa rin sila ng himala. Amen? Hindi pa ba sapat yung nakita nila na ginawa ni Jesus? Noong mga una pa lang? I think so. Diba? Sa tingin ko ho, hindi eh. Kasi ho, sabi, ginawa na ni Jesus sa umpisa pa lang, yung mga bagay na hindi maipaliwanag. Now, so, puso kasi ho ng mga Pariseo at Saduseo that time, hindi ho nila matanggap si Jesus. Nasabi, ang inaasahan nila, sabi, yung magpapalaya sa Israel sa kamay ng mga Romano, amen, na nangalipin sa kanila. Amen? Yun ho yung inaasahan nila. Sabi, nakasakay sa puting kabayo, may mga alagad, anghel, amen? Sabi, parang hari, yun ho yung pagkakadescribe ho nila. Pero sabi, dumating si Jesus sa hindi nila inaasahang pangyayari. Sabi, dumating si Jesus, nasabi, bilang anak ng karpintero, amen? Ipinanganak sa sabsaban, amen? Sabi ho, taliwas ho sa paniniwala nila. And makikita ho natin, dun pa lang ho na sa panahon nila is napakalaga na po yung pag-uugali na, sabi, pagmamataas. Ayaw nila na ikaw na galing lang sa mababang estado,
ay sasabihing ikaw ang Diyos o anak ng Diyos sa harapan namin. Kasi nga ho, entitled ho sila. Sila po'y tagapaghatid na magandang balita. Kumbaga, sa kanila iniatas ng Diyos yung gawain. Diba? Para i-share yung gospel, para magturo. So, entitled ho sila. So, dun pa lang makikita natin yung problema. Ano ho yung problema? Sabi yung pagmamataas. Hindi pwedeng ikaw yung magaling. Ako yung magaling. Ganun ho sila that time. Hindi pwedeng mas mataas ka sa amin, ako dapat yung mataas. Yun po yung buhay nila that time. Sabi sila'y mapagmataas. Kaya sabi, hindi nila matanggap. Kahit nakita nila yung mga himalang ginawa ni Jesus. Sabi, hindi sila, kumbaga, yung nakita nila na ginawa ni Jesus, hindi pa sapat yun para sa kanila. Kasi nga feel nila sa sarili nila na, galing ka lang sa mababang estado eh. Diba? Hindi pwedeng manggaling dyan yung, sabi, magiging hari namin. Na makikita ho natin kapag bumalik ho tayo sa Matthew 15, ano ho yung mensahe ni Jesus sa Matthew 15? Diba sabi, hindi yung lumalabas sa bibig ang nagpaparumi sa tao, kundi yung nanggagaling sa puso. Ano daw yung gusto ng Diyos? Sabi, ang gusto ng Diyos ay basag at mapagpakumbabang puso. Amen? Now, makikita ho natin sa Matthew 15 na sabi nga ho, may tatlong karakter ho. Si God, chosen people, which is the Israelites, na sabi, kabilang yung mga Pariseo at Saduseo, and then sabi yung hintil, mga hintil. Sabi, pinakita ni Jesus sa kanila sa Matthew 15 na kahit kayo yung chosen people, di ba? Nabanggit ni Jesus sa babae na ipinadala ko para lang sa mga ligaw na tupa, which is sa mga Israelita. So sabi ni Jesus doon sa babae, ako ay pinadala para sa mga Israelita. Pero sabi, kahit ikaw ay pinili ng Diyos, sabi kung ang buhay mo, ang puso mo, sabi ay laman, puro karumihan, at hindi tama, sabi, mas pipiliin pa ng Diyos yung sabi, hintil, pero sabi may mapagpakumbabang puso. Amen? Nakikita ho ba natin yung picture, mga kapatid? Kaya sabi ho nila dito, humihingi sila ng himala kay Jesus sa kabila ho ng nakita nila. Sabi ni Jesus, alam nyo, ang tatalino nyo eh. Diba? Alam nyo kung ano yung mga mangyayari sa panahon, pero hindi nyo alam yung nangyayari ngayon. Para saan pa yung, diba? Yung mga nabasa nyo. Amen? Para saan pa yung ibinigay na katuruan ng Diyos mula pa sa inyong mga ninuno. Kung hanggang ngayon, sabi, hindi nyo maintindihan kung ano yung nangyayari ngayon. Tuloy ho natin yung basa. Sa verse 5, tumawid ng lawa si Jesus at ang mga tagasunod niya. Pero nakalimutan ng mga tagasunod na magbaon ng pagkain. Sa verse 6, sinabi ni Jesus sa kanila, mag-ingat kayo sa pampaalsa ng mga Pariseo at mga Saduseo. So, pinag-iingat po ni Jesus yung mga alagad niya. Amen? Sabi po, sa verse 7, nag-uusap-usap ang mga tagasunod ni Jesus. Akala nila, kaya niya sinabi iyon dahil wala silang dalang tinapay. Kasi sabi ni Jesus, mag-ingat kayo sa pampaalsang, di ba? Nagmumula sa mga Pariseo at Saduseo. So, akala ng mga alagad is, pagkain yung tinutukoy ni Jesus. Amen? Sabi, hindi kasi sila nakapagdala ng tinapay, kaya sabi nila, akala nila, kaya sinabi yun ni Jesus dahil wala silang dalang tinapay. Verse 8, pero alam ni Jesus ang pinag-uusapan nila. Kaya sinabi niya, bakit nyo pinag-uusapan ang hindi ninyo pagdadala ng tinapay? Kay liit ng pananampalataya ninyo. Verse 9, hindi ba kayo nakakaunawa? Nakalimutan ba ninyo ang ginawa ko sa 5 tinapay para mapakain ng 5,000 tao
Hindi ba ninyo naaalala ilang basket ang napuno ninyo na sa natirang pagkain? Amen? Verse 10, nakalimutan na rin ba ninyo ang ginawa ko sa 7 tinapay para mapakain ng 4,000 tao at kung ilang basket ang napuno ninyo ng mga natirang pagkain? Amen? Sabi, hindi ba ninyo naiintindihan na hindi tinapay ang tinutukoy ko nang sabihin kong mag-ingat kayo sa pampaalsa ng mga Pariseo at Saduceo? Verse 12, at saka lang nila naintindihan na hindi pala sila pinag-iingat sa pampaalsa, kundi sa mga aral ng mga Pariseo at Saduceo. So akala nila mga kapatid, di ba? Tinapay. About sa pagkain, yung sinasabi ni Jesus. Amen? Even the mga tagasunod ni Jesus, sabi, kasama ko kayo Nung nagpakain tayo ng 5,000 katao, nung nagpakain tayo ng 4,000 katao, sabi, kasama ko kayo, bakit bakit nag-aalala pa rin kayo na wala kayong dalang tinapay? Sabi, ilang basket yung napuno natin nung napakain natin yung 5,000 katao? Ilang basket yung natira, yung napuno natin nung nagpakain tayo ng 4,000 katao? Sabi ni Jesus sa kanila. Kasi yun yung sakit Sabi, kawalan ng pagtitiwala sa Diyos. Sabi, nakita nila yung kayang gawin ni Jesus. Yung kayang gawin ni Jesus. The same mo sa atin, mga kapatid. Sabi nga natin nakaraan, may ginawa na yung Diyos sa buhay natin. Nasabi, hindi natin maipaliwanag kung papaano. Amen? May mga karanasan tayo, bawat isa sa atin. Nasabi, nagbigay ng himala ang Diyos individually sa atin. Nasabi, Lord, napakabuti mo, Diyos, nung nangyari yun. Pero yun yung sakit natin. Sabi, yung kawalan ng pagtitiwala sa Diyos. Nasabi, nakita na natin, naranasan na natin kung ano yung kayang gawin ni Lord. Kilala na natin siya. Alam natin yung kapasidad ng Diyos. Pero sa bandang huli, sabi, kapag dumadating tayo sa point ng buhay natin na, sabi, na parang nagugulumihanan tayo kasi dahil sa mga mabibigat na nararanasan natin, dahil sa mga nangyayari, sabi, nakakalimutan natin yung nagawa ng Diyos. Nakakalimutan natin yung kakayanan ng Diyos. Amen? Kaya sabi ni Jesus sa kanila, hindi nyo pa rin ba naintindihan, naunawaan? Diba? The same sa atin, mga kapatid. Sabi nga kanina, punong-puno tayo ng alalahanin sa buhay. Bakit buhay ka pa ngayon? Hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Sabi, kahit punong-puno tayo ng isipin. Nakita na natin yung kapangyarihan ng Diyos. Bakit nag-aalala ka pa rin? Si Lord ang may kakayanan sa atin. Sa buhay natin. Sabi nga si Lord lang yung makakatulong sa atin. Sabi, bakit iniisip natin na yung mga bagay pang mundo o mga material na bagay dito sa mundo? Nasabi, hindi naman kailangan i-priority. Kaya sabi di ba sabi kanina, yung Greek word ng salitang merima. Sabi, ano daw ibig sabihin nun? Hati yung kaisipan. Bakit Kasi maraming iniisip dito sa mundo. Sabi, imbis na mag-focus ka sa Diyos, sabi, hindi. Nahati yung kaisipan mo. It's either, sabi, kailangan mong mag-work para mabuhay ang iyong pamilya. Pero sinabi ng Diyos, kapag inuna mo siya, akong bahala sa pamilya mo. Amen? So, nasaan yung faith natin, mga kapatid? Nasaan yung pananampalataya natin sa Panginoon? Nasaan yung pagtitiwala natin sa Kanya? Lahat tayo, guilty dun Naniniwala ako dun. Na even me hope.
May mga time ho na nag-aalala ako sa aking kinabukasan, sa family ko. Pero sabi, kailangan mong i-remind yung sarili mo na meron tayong Diyos na sabi kayang ibigay ang lahat ng iyong pangangailangan. Amen? Nasabi, hindi mo man hingiin, hindi mo man hilingin, hindi mo man ipanalangin sa Kanya, kayang-kaya niyang ibigay, mga kapatid. Meron pa nga ho tayo, mga kapatid, na naririnig. At nalulungkot ho tayo kapag naririnig ho natin yon galing sa kapatiran. Bakit hindi na kayo makapag-church, brother, sister? Bakit hindi na kayo maka-attend ng gawain, sister, brother? Kasi ho, ang dami hong problema eh. Ang dami hong bayarin. Amen po ba? Ang dami hong utang eh. Yun yung dahilan nila kung bakit hindi na sila makapag-church. Hindi na sila maka-attend sa gawain. Sabi na focus ho yung kanilang puso't isipan. Sabi sa temporal na bagay. Nasabi kapag hiningi mo sa Diyos, pag inuna mo ang Diyos, sabi, ibibigay niya. Nasabi, walang pagmamalabis. Amen? Walang kulang. Ito nga ho, share ko lang ho sa inyo. Nag-usap po kami ng wife ko, ng asawa ko ho, nakaraan. Kasi ho, na-open niya ho sa akin. May nakikita ho siya yung mga kasabayan niya ho, yung mga kasabayan niyang lumaki, mga kilala niya na sabi, sila okay na yung buhay nila, samantalang tayo. Ganito. Kumbaga, sapat lang. Pag-usapan ho namin. Pero sabi nga ho sabi ko sa kanya, maswerte tayo. Bakit ho? Kasi naniniwala ko dun sa sinabi ng Diyos na sapat yung biyayang ibinibigay sa iyo ng Diyos. Sabi nga ho ng Biblia, kuha mo man lahat ng kayamanan dito sa mundo. Sabi kung mawawala naman. Diba? Mapapahamak naman ang iyong kaluluwa, sabi. Wala hong saysay. Amen po ba? Kaya ho, yun naman po is healthy conversation. Hindi naman siya nagtatanong or nagda-doubt sa Diyos. Kumbaga, nai-open niya lang din kasi natutuwa siya. Nasabi, kahit ganito lang yung kalagayan ho namin. Sabi ho, andun pa rin ho yung, alam niyo ho yun, yung pagkilos ng Diyos na dinadala kami sa kanyang lugar. Iniingatan kami. Andun yung protection nararamdaman ho namin. Amen? Nasabi siguro, sabi niya ho, kaya siguro ganito lang yung buhay natin. Siguro kasi iniingatan tayo ng Diyos. Nasabi ka, baka pag binigay sa atin yun ni Lord, wala tayo dito. Amen? Baka kapag ipinarana sa atin ni Lord yung mga gusto natin sa buhay, sabi kinalimutan na natin siya. Kaya nagpapasalamat ho siya. Nagpapasalamat ho kami. Amen? Nasabi yung kalagayan namin ngayon is napakasimple lang ho. Sabi kumakain kami 3 beses sa isang araw, sapat na ho yun. Amen po? Yun po yung ipinagpapasalamat namin. Nasabi, natututo ho kami, tinuturuan kami ng Diyos na makontento sa kung ano yung meron o binigay niya. And hoping po, yun din ho yung thinking nyo po, yung pag-iisip nyo ho, yung laman ng inyong puso. Nasabi, hindi mahati yung isipan natin sa dalawa. Kundi sabi, ituon natin, ibigay natin ang buo sa Diyos. Kasi maniwala ho kayo sa hindi, sapat ho yung biyayang ibinigay ng Diyos sa araw-araw ng buhay natin. Kaya nakakalungkot ho yun yung maririnig mo sa kapatid mo sa pananampalataya na wala maraming utang, maraming bayarin, kaya hindi mo na ako makaka-attend. Unahin ko muna to. Amen? Nakakalungkot po yun, mga kapatid. Kasi hindi pa ho nila mas totally talagang naunawaan yung pangako ng Diyos sa kanilang buhay. Masabi kong naunawaan talaga nila yon,
Sabi, habang mas lalo silang dumaranas ng kabigatan, pagsubok sa kanilang buhay, sabi, dapat yung kilos nila o yung response nila, mas lalo din silang lumalapit sa Diyos. Amen? Kaya lang ho, iba eh. Sa ngayon ho, habang nakakaranas tayo ng mga bagay na hindi maganda, sabi, inuuna natin yung sarili natin, yung diskarte natin. Kaya sabi, ang dating, di ba? Palpak ho. Kasi ho, diskarte ho natin yung sinunod natin. Pero kung yung diskarte ng Diyos, yung sinunod natin, may tagumpay ho ba? Church. Amen ho. May katagumpayan ho. Kapag si Lord yung sinunod natin sa ating buhay. Kapag yung diskarte ni Lord yung sinunod natin. May katagumpayan ho yun, mga kapatid. Sabi ho dito, sa second part ho ng Matthew 16, verse 5. Verse 5 to 12. Diba? Sabi, pinag-iingat sila ni Jesus sa mga turo ho, ng mga Pariseo at Saduceo. Bakit daw ho? Kasi kung babalikan natin yung Matthew 15, sabi po ni Jesus, sila yung mga bulag na taga-akay. Sabi, hindi yung aral ng Diyos yung ipinapangaral nila, kundi yung sariling aral nila. Baga sariling diskarte nila, yung itinuturo nila sa tao. Di ba? Kung babalikan natin yung Matthew 15, sabi ho doon, itinuturo nyo sa mga tao na yung ibibigay mong tulong para sa iyong magulang, ibigay mo na lang sa church. At okay nang wag ka nang magbigay sa iyong magulang. Kasi ibinigay mo naman na sa church. Amen? Sabi ho, hindi ho yung turo ng Diyos. Sabi, turo ho yun ng tao. Kaya sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, mag-ingat kayo sa mga itinuturo ng mga Pariseo at Saduceo. Kasi ho, sabi, pag nakinig kayo sa kanila at naniwala kayo sa kanila, sabi, pag ang bulag ang nag-akay sa kapwa niya, bulag, pareha silang hulog. Nangyayari po ba ngayon sa panahon natin? Yung nangyayari doon sa kanila that time? Yes po. Marami hong tagapagturo ng kautusan ng Biblia. Sabi, hindi tinuturo yung katotohanan ng salita ng Diyos. Sabi nga ho, yung prosperity teaching, prosperity gospel, sabi, magbigay kayo. Pag hindi kayo nagbigay, ninanakawan nyo ang Diyos. Hindi naman ho yun yung turo ng Diyos. Sabi, ang turo ng Diyos, mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Amen? Sabi, pag nagbigay ka ng nagbigay sa church, pero sabi yung kapwa mo is hindi mo naman natutulungan, baliwala ho eh. Kasi yung paniniwala mo eh, binigay ko naman kay Lord eh. Ba, hindi ho eh. Sabi nga, nirebuke na nga ho sila ni Jesus noon eh, sa Matthew 15 pa lang eh. Hindi yun yung utos ng Diyos. Ang utos ng Diyos, ibigin mo ang iyong kapwa. Gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Amen? Sabi, magbigay ka ng naayon sa iyong kalooban. So, yung nangyayari ho that time, nangyayari din ho sa panahon natin ngayon. Kaya sabi ho, mga kapatid, mag-iingat ho kayo. Sabi ho, laganap ho yung, sabi, pampaalsa na ipinakalat ng kaaway. Nasabi kapag yun yung na-receive natin at yun yung kinain natin, sabi mali ho yung buhay natin.
Maliho yung kalalabasan ng buhay natin. Kaya sabi, dito po sa Matthew 16, nagbibigay ho ng matinding warning si Lord, ay si Jesus, si Lord. Na mag-iingat kayo sa mga naririnig nyo, sa mga turong naririnig nyo. Strong warning ho yun, mga kapatid. And kung titignan nyo ho, yung mga alagad ho mismo nakasama si Jesus. Sabi, nagkaroon pa ng, di ba? Nagkaroon pa ng kalituhan sa isipan. Hindi sila nakapagdala ng tinapay, samantalang nung mga nakalipas ho, ipinakain na ni Jesus yung 5,000 katao, yung 4,000 katao. Kaya sabi, napakalaga ho na marinig ho natin ito ngayon. Sabi, kahit paulit-ulit pa. Yun ho yung purpose natin, sabi, para mag-remind sa kapwa, kapatiran, pananampalataya. Sabi, kahit paulit-ulit, huwag kayong mapagod. Hindi pwedeng, ayaw naman makinig, brother eh. Sinabihan ko na siya nung nakaraan, bahala niya sa buhay niya. Hindi ho pwede. Hindi po pwedeng ganun. Sabi ho, dapat paulit-ulit. Sabi, kahit nakakasawa na, pero dahil kilala mo si Jesus ay pag-ibig. At yung pag-ibig na yun ay nasa sa iyo. Sabi, kahit gaano katigas ang ulo ng kapatiran mo na yun, sabi, kailangan paulit-ulit mo pa rin siyang abutin. Amen po ba? Kaya ho, church, yung naririnig ho natin dito sa pulpit, diba? Kahit paulit-ulit, sabi, huwag ho kayong magsawa. Sabi, pag opinion lang ng tao, o nung nagtuturo, sabi, itapon nyo. Pero kung yung salita ng Diyos, tanggapin nyo. Amen po ba? Tanggapin nyo palagi, mga kapatid, kapag salita ng Diyos. Dahil yun po yung makakatulong, yun po yung magiging way para maging better ho yung lakad natin dito sa mundo. Amen po ba? Now, basahin natin yung kasunod. Sabi sa verse 13, nang makarating si Jesus sa lupain ng Cesarea Pilipos, tinanong niya ang kanyang mga tagasunod. Now, listen church ha. Church, makinig kong mabuti. Ayaw ho nating masayang ho yung kapahayagan ng ating Panginoon. Sabi sa verse 13, nang makarating si Jesus sa lupain ng Cesarea Pilipos, tinanong niya ang kanyang mga tagasunod, ano ang sinasabi ng mga tao tungkol sa akin na anak ng tao? Amen? Sumagot sila, may mga nagsasabing kayo po si Juan na tagapagbautismo, may nagsasabi rin kayo si Elias. At ang iba naman ay nagsasabing kayo si Jeremias o isa sa mga propeta. Amen? Sabi daw, nung nakarating daw si Jesus sa bayan ng Cesarea at Pilipos, sabi, nagtanong daw si Jesus sa mga alagad, ano yung sinasabi ng mga tao tungkol sa akin? Tinanong niya yung mga alagad. Sabi, may nagsasabing kayo daw ho si Juan na tagapagbautismo. May nagsasabi rin na kayo daw po si Elias. May nagsasabi rin ho na kayo daw po si Jeremias o isa sa mga propeta ng Diyos. Yun ho yung sabi ng mga tao na nakakita o nakarinig kay Jesus that time. Pero tinanong sila ni Jesus. Focus kayo dito, church. Napakaganda ho ng mensahe. Tinanong sila ni Jesus, pero sa inyo, sino ako? Tinanong ni Jesus yung mga alagad niya, pero sa inyo, sino ako? Amen? Sabi ni Jesus sa kanya, sumagot si Simon, sa verse 16, sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Ano daw po yung sagot ni Simon o ni Peter?
Si Jesus daw po yung Diyos na anak ng Diyos na buhay. Sumagot, sinabi ni Jesus sa kanya, pinagpala ka ng Diyos, Simon, na anak ni Jonas, sapagkat hindi tao ang nagpahayag sa iyo ng bagay na ito, kundi ang aking amang nasa langit. Pinagpala daw po sino? Si Peter. Bakit daw po? Bakit daw po siya pinagpala? Sapagkat hindi daw po tao o dugo yung nagpahayag sa kanya noon, kundi sino daw po? Yung Diyos na buhay ang nagsabi, ang nagpahayag kay Pedro. Amen? Kaya sabi, napakapalad daw po niya. Verse 19, verse 18, at ngayon, ito pakinggan nyo itong mabuti. At ngayon, sinasabi ko sa iyo, sinasabi ko sa iyo na ikaw si Pedro, at sa batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. At hindi ito malulupig kahit ng kapangyarihan ng kamatayan. Verse 19. Sa verse 19, ibibigay ko sa iyo ang kapangyarihan sa kaharian ng Diyos. Anuman ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal din sa langit. At anuman ang ipahintulot mo sa lupa ay ipapahintulot din sa langit. Verse 20. Pagkatapos nito, sinabihan ni Jesus ang mga tagasunod niya na huwag nilang ipaalam kahit kanino na siya ang Kristo. Now, church, this passage sa verse 13 to 20. Sabi, ano daw yung ginawa ni Jesus? Nung nakapunta siya sa Caesarea, nagtanong siya sa kanyang mga alagad kung ano yung pagkakakilala o sinasabi ng mga tao about sa kanya. And marami hong nagsabi, siya si Juan na tagapagbautismo. Listen church siya si Juan na tagapagbautismo, siya si Elias, siya si Jeremias, o isa sa mga propeta. Yun yung sinasabi ng mga tao that time. Pero tinanong ni Jesus yung kanyang alagad, yung mga alagad. Then sumagot si Peter. Ang sagot ni Pedro, kayo po ang Diyos, diba? Na anak ng nag-iisang Diyos na buhay. And pinuri ho ni Jesus si Pedro. Ano sabi po ni Jesus kay Peter? Sabi po, pinagpala ka ng Diyos, Simon na anak ni Jonas, sapagkat hindi tao ang nagpahayag sa iyo ng bagay na ito, kundi ang aking amang nasa langit. So this passage, mga kapatid, sabi po dito, pinagpala si Pedro nang sabihin niya na si Jesus ang Diyos ng nag-iisang anak ng Diyos na buhay. Amen? Diniklara niya sa kanyang bibig. Amen? Now, makinig ko kayo mabuti Sabi ni Jesus, at ngayon sinasabi ko sa iyo na ikaw, si Pedro, at sa batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. At hindi ito malulupig kahit ng kapangyarihan ng kamatayan. So marami hong nagsasabi o marami hong nagtuturo na sabi, kay Peter daw nagsimula kung bakit nagkaroon ng church or iglesia. Amen po ba? Kaya may mga nagkiklaim din na sila daw yung totoong iglesia ng Diyos. Amen? Diba may mga church ngayon na nagsasabi, sila yung totoong iglesia ng Diyos kasi yung pangalan ng church nila is Saint Peter. Diba? Santo nila si Pedro. Kaya sabi nila, kami yung legit na church o simbahan ng Diyos. Pero para mas malinawan tayo, ano ba yung ibig sabihin ng church? Kapatid. Anyone ano ang ibig sabihin ng church? Ano po? Dwelling place? Nanay Linali.
Ano po? Kabuuan ng tao. Amen. Sabi ho ng marami, yung pagkakaintindi, pagkakaunawa nila sa church is ito ho. Itong church na ho ito. Sabi yung tinatawag na dwelling place o bahay panalanginan. Pero kung babalik ho tayo sa orihinal na konteksto, sabi nga ho ni Kuya Lori kanina, ang New Testament isinulat sa wikang Griego. Amen? Nasabi, yung salitang church ho ay may katumbas sa wikang Griego na sabi, Ecclesias. Amen? Sayang, wala ho tayong screen Ecclesias. Yun po yung meaning ng church na ginamit dito sa Matthew 16 sa original na context, sa original na word na sabi, Greek word, na sabi Ecclesias. Amen? Sabi, yun po yung ibig sabihin ng church. Ano po yung ibig sabihin ng Ecclesias? Amen? Sabi po, ang ibig sabihin po ng Ecclesias, saan na yun? Wait lang po Ang ibig sabihin po ng salitang Ecclesias o church sa kasalukuyan, sabi, called out ones. Amen? Sabi dito, yan. Sabi po dito, yung ibig sabihin ng word na Ecclesias, Ecclesias, sabi po is called out ones. Ano po ibig sabihin nun? Sabi po, hindi siya literal na church. Amen? Kundi sabi ni Nanay Lina, sabi yung tao, na sabi tinawag ng Diyos, amen? Sabi dito, di ba sinabi ni Jesus, I will build my church upon this rock. Amen? Pero hindi ho yun literal na simbahan. Amen? Kung narinig ho natin kanina, kay Kuya Lori, sabi ho, ano ho yung ibig sabihin ng templo ng Diyos? Amen? Diba? Kasi yung pagkakaalam natin, pagkakaunawa natin, dun sa passage na yun, yung templo ng Diyos, diba sabi, huwag nyo sirain yung templo ng Diyos. Templo, yung katawan daw ho natin. Which is means yung pagkakaintindi natin, yung individual o yung katawan natin. Which is, sabi ho, hindi ho yun. Sabi yung tinatawag pong templo ng Diyos, sabi, a group of people na sabi tinawag ng Diyos o mananampalataya na ng Diyos. Yun po yung tinatawag na church. O sabi, templo ng Diyos. Kaya sabi, nung sinabi ni Jesus kay Peter na, ikaw, Pedro, at sa batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Hindi po yung tumutukoy sa isang tao lang. O kay Peter lang. Tumutukoy ho yun sa mga tao na sabi, may pananampalatayang katulad ni Pedro. Bakit ko po nasabi yun? Ano po bang sinabi ni Peter kay Jesus para purihin siya ni Jesus? Diba? Sabi ni Peter, kayo po ang Diyos. Amen? And sabi dito, balik tayo sa Matthew 16 para mas maunawaan nyo ho. Ayan, dito, sa verse 18. At ngayon, sinasabi ko sa iyo na ikaw si Pedro at sa batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. At hindi ito malulupig kahit ng kapangyarihan ng kamatayan. So, bakit sinabi yun ni Jesus? Amen? Nung sabihin po ni Pedro na si Jesus ang nag-iisang Diyos, o Diyos na anak ng nag-iisang Diyos na buhay, sabi ho, meron na hong pundasyon sa kanyang buhay. Si Jesus ho, sino po ba si Jesus? Di ba sinasabi ng Biblia na si Jesus ang bato. Siya po yung pundasyon. Amen? Kaya nung sinabi ni Pedro na naniniwala siya na si Jesus ang Mesiyas o Diyos
na ipinadala ng nag-iisang Diyos na buhay, sabi ni Jesus, ikaw, Pedro, itatayo ko, sa batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Amen? Naintindihan po ba? Bakit ho? Sabi ho, si Peter ho, is meron ng pundasyon nung sabihin niya pa lang. Diba? Meron na siyang matibay na pundasyon nung sabihin niya pa lang na idiniklara niya na si Jesus ay Diyos. At sinabi ni Jesus na sabi, kung sino man, para mas maintindihan natin ng maigi, kumbaga, yung gustong sabihin ng ating Panginoong Jesus dito is, kung sino man yung mga tao na may ganoong paniniwala o naniniwala ni si Jesus ay Diyos. Amen? Sabi, sa batong yun, bubuuhin niya yung kanyang iglesia. Pagsasama-samahin niya yung mga taong naniniwala na si Jesus ay Diyos. Amen po ba? Yun po yung ibig sabihin kung bakit nasabi ni Jesus. Hindi po yun na dahil yung pangalan nila is Iglesia ng Diyos o Saint Peter, sila na ho yung legit. Hindi ho. Sabi ho, tumutukoy po yun sa group of people na sabi na naniniwala na si Yesu Kristo ay ang totoong Diyos na buhay, na ipinadala ng Diyos amang nasa langit. Amen po ba? Naintindihan po ba, church? O medyo naguguluhan ho tayo? Naintindihan po, di ba? Nasabi dito, at ngayon, sinasabi ko sa ikaw, Pedro, sa batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Hindi ito malulupig kahit ng kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang kapangyarihan sa kaharian ng Diyos. Ano man ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal din sa langit. Ano man ang ipahintulot mo sa lupa ay ipapahintulot din sa langit. Pagkatapos nito, sinabihan ni Jesus ang mga tagasunod niya na huwag nilang ipaalam kahit kanino na siya ang Kristo. Bakit to sinabi ni Jesus yun sa kanyang mga alagad? Huwag niyo ipapaalam na ako ang Kristo. Amen? Kasi may sinasabi ho tayo. May sinasabi ho yung Biblia. Nakilala ng Diyos kung sino ang sa Kanya. Diba? Kaya sinabi nga ni Jesus kay Peter, mapalad ka, Pedro. Hindi tao yung nagpahayag sa iyo niyan, kundi ang nag-iisang Diyos na buhay. Kaya sinabi rin ho ni Jesus sa kanyang mga alagad, huwag niyo ipagkalat na ako yung Kristo. Amen? Kasi alam na ni Jesus kung sino talaga yung Kanya. Amen? Ang Diyos ang nagdadala sa atin kay Jesus. Naniniwala ho ba kay church? Hindi ho tayo Kasi nung nakaraan, sabi, ano daw natin Ano ba yan? Akay daw natin. Tupa daw natin. Hindi ho. Hindi ho tayo yung nagdadala ng tao kay Jesus. Kundi ang Diyos Ama po ang nagdadala sa atin kay Jesus. Amen? Wala ho tayong karapatan para kunin yung karapatan na yun na tayo yung nagdadala ng tao sa ating Panginoon. Hindi ho. Sabi ho, tayo yung ginamit lang na instrumento. Kaya wala ho tayong karapatan na sabihin na tayo, tupa ko yan. Kung hindi dahil sa akin, wala yan dito. Hindi ho. Kung hindi dahil kay Jesus o sa ating Diyos Ama, wala siya dito. Yun po dapat. Amen po ba? Sabi ho sa John, punta ho tayo sa John para mas maintindihan natin ng mabuti. John 6 verse 44. Sabi po dito ni Jesus, walang makakalapit sa akin, malibang dalhin siya sa akin ng Ama na nagsugo sa akin. Malinaw po ba? At ang lumalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw. Amen po? Ang Diyos po yung nagdadala. Hindi ho tayo. Sabi, kaya ho kung bakit naririto ho tayong lahat, dahil ho sa Diyos yun. Hindi ho dahil in-invite tayo. Amen? Dahil po sa Diyos yun. At mapalad ka, kapatid, kung ngayon ay naririto ka.
Kasi ho, dinadala ka pa ng Diyos. Ibig sabihin, may pakialam pa yung Diyos sa'yo. Huwag mo hintayin na dumating yung time na pabayaan ka na lang ng Diyos sa kung anong gusto mong gawin. Ha? Huwag niyo pong hintayin yun. Kasi pag nangyari ho yun, sabi, kapag hinayaan ng Diyos na tumigas na lalo ang ating puso, patungo na ho yun sa kamatayan. Pero ngayon, kayo po'y dinadala dito sa church, sabi, huwag niyo pong baliwalain yun. Ibig sabihin ho, inaakay pa kayo ng Diyos. Amen? Mahal pa kayo ng Diyos. Gusto niya kayong maligtas pa. Eh sabi, anong dapat mong gawin? Sabi, sumunod ka na. Gawin mo na yung tama at mabuti. Amen? Sabi nga ho ng Biblia, huwag niyong ipawalang halaga. Amen? Yung sinasabi o tinuturo ng Diyos. Sabi, pahalagahan nyo. Kaya sinasabi natin kanina, di ba, naumpisa? Napakahalaga ho ng Word of God, salita ng Diyos. Nasabi, parang may daladala kang bata o babasagin na sabi, hindi pwedeng mahulog. Kailangan ng pag-iingat. Amen po ba? Now, balik ko tayo sa Matthew 16. Sabi ko sa verse 21, mula noon, ipinaalam ni Jesus sa mga tagasunod niya na dapat pumunta siya sa Jerusalem at dumanas ng maraming paghihirap sa kamay ng pinuno ng mga Hudyo, ng mga mamahalang pari at mga tagapagturo ng kautusan. At siya'y ipapapatay nila, pero sa ikatlong araw ay muli siyang mabubuhay. Nang marinig ito ni Pedro, dinala niya si Jesus sa isang tabi at sinabi, Panginoon, huwag po sanang ipahintulot ng Diyos. Hindi ito dapat mangyari sa inyo. Verse 23, hinarap siya ni Jesus. Hinarap ni Jesus si Pedro at sinabi, lumayo ka sa akin, Satanas. Pinipigilan mo akong gawin ang kalooban ng Diyos dahil hindi ayon sa kalooban ng Diyos ang iniisip mo, kundi sa kalooban ng tao. Pagkatapos, sinabi ni Jesus sa mga tagasunod niya. Stop muna tayo doon. So kanina, di ba pinuri ni Jesus si Peter? Amen? Pero, dito sa part na to, sabi, nirebuke niya si Peter. Sabi, lumayo ka sa akin, Satanas. Amen? Bakit to? Kasi pinigilan ni Peter si Jesus eh. Diba, nagpahayag si Jesus na sabi, dapat pumunta ako sa mga namumuno. Diba? Dapat dumanas ako ng paghihirap at mamatay sa kamay nila. Pero sumagot si Pedro. Sinabi niya kay Jesus, Panginoon, huwag sanang ipahintulot ng Diyos na mangyari yun sa inyo. Pero sabi sa kanya ni Jesus, lumayo ka sa akin, Satanas. Amen po ba? Kung kanina, pinuri siya ng Diyos, dito ho, bigla siyang nirebuke ng Diyos. Bakit daw ho? Kasi ho, hindi kalooban ng Diyos yung iniisip ni Pedro, kundi kalooban ng tao. Amen? Nasa Matthew 15 pa lang, and kanina sa taas na Matthew 16, nasabi, ano yung pinapakita ng mga Pariseo? Ano yung ginagawa nila? Sabi, hindi nila sinusunod yung turo ng Diyos o yung kalooban ng Diyos, kundi yung mga kalooban nila yung sinusunod nila. Kalooban ng tao. Kaya sabi ni Jesus kay Peter, lumayo ka sa akin, Satanas. Sabi, hindi ang kalooban ng Diyos. Pagkatapos, sinabi ni Jesus sa mga tagasunod niya, makinig po ang sino mang gustong sumunod sa akin ay hindi dapat inuuna ang sarili at dapat handa siyang humarap kahit sa kamatayan, alang-alang sa pagsunod niya sa akin. Ang sabi ni Jesus, ang gusto daw sumunod sa kanya ay dapat hindi iniisip ang sarili. Amen po ba? Kasi nung sinabi ho ni Peter yun, sabi, isip ho siya o care ho siya about kay Jesus na hindi pwede mangyari sa iyo, Lord. Mahal ka namin.
Sabi, hindi na ho yung kalooban ng Diyos. Sabi, kalooban mo na yon. Pero, ito po yung tingnan nyo mga church. Masama ho ba yung gustong iparating ni Peter kay Jesus? Nung sabihin niya na, Lord, wag ko sanang ialaw ng Diyos na mamatay ka o na may mangyaring masama sa'yo. Palagay niyo church, masama ho ba yung ganong kaisipan ni Jesus? Ay, yung ganong kaisipan ni Peter, masama ho ba yun? Na may care lang siya about kay Jesus? Di ba? Masama ho ba yun, yung sinabi ni Peter? Hindi ho eh. Pero pinapakita ho dito. Sabi, kahit mabuti ang iyong intensyon, kung iyon ay hindi naka-align sa Diyos, sabi ho, baliwala ho yun, wala akong kwenta yun, walang halaga ho yun. Amen po? Now ito po, sa panahon ho natin ngayon, diba sabi, nagkakaroon ng gera. Nakikita ho natin yung mga batang nadadamay, nasasabugan ng bomba. Sabi, walang kalaban-laban. Eh, syempre tayo, yung heart natin, Lord, bakit nyo inaalaw na mapahamak yung mga bata? Di ba? Minsan, panalangin pa nga natin, Lord, itigil mo na. Huwag mo yung paintulot na magtuloy yung gera. Di ba? Sometimes, ganun ho yung panalangin natin. Pero ho, sabi ho, kung ganun ho yung pag-iisip natin, ganun ho yung thinking natin, sabi ho, hindi yun yung kalooban ng Diyos. Hindi ho yung didinggin ng Diyos. Bakit ho? Eh kasi ho, nakasulat ho sa Biblia yun eh. Na dapat mangyari yung mga bagay na yun. And sabi ho, kung ikaw may care about dun sa mga tao na yun o sa mga bata, sabi yung mga inosente na walang kalaban-laban na nadadamay sa gera, kung ikaw ho is nag-aalala para sa kanila, ano pa ang Diyos? Siya ho ang may likha nun. Mas may care po ang Panginoon sa kanila. Higit po sa nararamdaman natin para sa kanila. Kaya sabi ho, yung ipanalangin natin na, Lord, itigil nyo na ho yung gera. Mali hong panalangin ho yun. Paano ho? Paano ho dapat? Sabi, mamagitan ho kayo. Ipanalangin nyo ho na, Lord, huwag nyo hong pabayaan. Mangyari man ho, Panginoon, pero kayo po ang bahala. Amen po ba? Sometimes ho, ganun ho tayo mga tao, kala natin, yung pag-iisip natin, is tama. Pero hindi natin alam na yung iniisip natin is hindi pala okay sa Diyos. Hindi pala tama. Sabi, tunog tama, pero hindi talaga siya tama. Ayan po ba? Kaya sabi ni Jesus kay Peter, lumayo ka sa akin, Satanas. Hindi ang kalooban ng Diyos. Diba? Thinking mo lang yun eh. Pag-iisip mo yun bilang isang tao. Bilang isang mananampalataya, sabi, sino dapat yung nasusunod sa ating buhay? Siyempre, kung kanino tayo nananampalataya, kay Jesus. Amen po ba? Kung si Jesus yung kinikilala natin Diyos, dapat siya yung sinusunod natin. Amen po? Kaya nga sabi niya dito, ang sino mang gustong sumunod sa akin ay hindi dapat inuuna ang sarili at dapat handa siyang humarap sa kamatayan alang-alang sa pagsunod niya sa akin. Sa verse 25, sapagkat ang taong naghahangad maligtas ng kanyang buhay, mawawalan nito. Ngunit ang taong nagnanais mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen ba, church? Kaya ho, sabi, huwag kayong magdalawang isip. Huwag mahati ang inyong isipan. Sabi, unahin nyo ang Diyos.
kung talagang naniniwala kayo na si Jesus ay totoong Diyos, sabi, unahin ninyo siya. Huwag mahati ang inyong kaisipan. Amen po ba? Sabi sa verse 26, ano ba ang mapapala ng tao kung mapapasa kanya man ang lahat ng bagay sa mundo, pero mapahamak naman ang kanyang buhay? See? Sabi, walang kabuluhan ho eh. Even King David, King Solomon, nasabi, pinakamayamang tao na akda sa Biblia. Sabi, kahit siya. Sabi niya, walang halaga yung buhay. Kahit anong meron ka pa dito sa mundong ito, sabi, walang halaga ang buhay. Sabi, kung hindi mo gagawin ang kalooban ng Diyos, walang halaga ang buhay mo. Diba? And ito po yung reminder ng Diyos sa ating mga mananampalataya niya o mga tagasunod niya. Mga tagasunod na ho ba tayo, mga kapatid? Amen po ba? Mga tagasunod ho ba tayo ni Jesus? Parang ayaw Di ba ho? Nagpapaalala ho ang ating Panginoong Jesus. Nire-remind niya ho tayo na kung talagang gusto mong sumunod sa akin, sumunod ka. Sabi nga hindi kalahati, kundi buo. Yun ho yung gusto ng Panginoon. May babayad ba siya para mabawi niya ang kanyang buhay? Wala. Pag namatay ho tayo, wala ho tayong may, diba? Hindi natin kayang dugtungan. Kahit na isang segundo yung buhay natin. Walang magagawa ho yung pera, yung kayamanan. Sabi, hindi mo madadala yung kayamanan mo sa langit. Di ba po? Sabi sa verse 27, sapagkat ako na anak ng tao ay darating kasama ang mga anghel at taglay ang kapangyarihan ng Ama. Sa araw na iyon, gagantimpalaan ko ang bawat isa ayon sa kanyang mga gawa. Sinasabi ko sa inyo ang totoo. May ilan sa inyo rito na hindi mamamatay hanggat hindi nila nakikita ang anak ng tao na dumarating bilang hari. Amen, church? Now, ano ho yung gustong sabihin ng ating Panginoong Hesus? Ano pong kapahayagan? Ano ho yung itinuturo niya sa atin? Dito sa Matthew 16. Amen po? And kung papansinin niyo rin ho, sabi sa Matthew 14, 15, 16, sabi palaging may pagkain. Diba? Palaging may tinapay. Bakit ho palaging nasasama ho yung pagkain? Kasi isa rin ho yun sa pinakamalaking kahinaan natin bilang isang tao. Totoo po ba? Yung pagkain. Sabi dun ho, napakadaling mag-alala ang isang tao. Anong kakainin ko bukas? Sabi nga, kung ano lang yung uulamin mo, problemahin mo pa eh. Anong ulam natin? No? Di ba? Ganun tayo mga tao eh. Sabi, sa pagkain pa lang, hindi na ho natin kayang makontrol. Pero mababasa ho natin sa Biblia, hindi lang sa pagkain nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Diyos. And binabanggit ho ni Jesus dito, mag-ingat kayo sa pampaalsa. Diba? Sa tinapay na nagmumula sa mga Pariseo at Saduseo. Si Jesus po, sabi, siya po'y tinapay din ho. Amen? Na nagbibigay buhay. Na sabi, pag ipinagkatiwala mo sa Kanya ang lahat, amen? Basahin mo natin sa John.
May babasahin lang ako saglit sa inyo. Sabi po sa John verse 6, John 6 verse 50. Sabi, narito ang tinapay na bumaba mula sa mula sa langit. Upang ang sino mang kumain nito ay hindi na mamatay. Verse 51. Ako ang tinapay na nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumakain ng tinapay na ito. At ang tinapay na ibinigay ko at ang tinapay na ibibigay ko upang mabuhay ang sanlibutan ay ang aking laman. Amen, church? Verse Matthew 14, 15 to 14. Sabi palaging involved ho yung tinapay. Amen po ba? Sabi, yung pagkain ho is, ano po bang representasyon ng isang pagkain? Sa pagkain ho, nagmumula ang buhay. Sabi, pag hindi ka kumain, maaari kang mamatay. Amen po ba? Sa pagkain nagmumula yung kalakasan. Amen? Kaya pag kumain ka, sabi nagkakaroon ka ng strength. Amen po ba? Yun po yung pagkain na sabi, pang mundo. Pero sabi may inaalok sa atin si Jesus na ibang pagkain. Which is yung kanyang katawan. Nasabi, yung kanyang sarili na kapag tinanggap mo siya sa iyong buhay. Amen? Sabi, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Ba, sabi ni Jesus kay Satan, hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Amen ba, church? Naunawaan ba? Si Jesus po yung tinapay. Nasabi, kailangan natin. Nasabi, pag meron ka nun, at yun yung madalas mong tinitake, sabi, hindi ka apektado dito sa mundo. Sabi, hindi mo iisipin yung bukas. Anong kakainin namin bukas? Anong ulam namin bukas? Sabi, mamamatay yung kauhawan mo dito sa mundo. Kumbaga, kontento ka na. Hindi mo na kailangan magtrabaho ng buong 1 linggo, ng walang day off, para mabuhay. Sabi, makapagtrabaho ka lang 1, 2, 3 araw, sapat na. Aabot na ng buong 1 linggo. Sabi, okay na yun. Kaya lang ho, sa panahon ho natin ngayon, andun nga ho yung tinatawag nating desire. Sabi, fleshly desires. Makamundong pagnanasa. Sabi, yung gusto natin palagi, gusto ko ng ganito, gusto ko ng ganyan. Diba? Gusto natin ng maayos na pamumuhay. Diba? Gusto natin ng magandang pamumuhay. Pero tinanong ba natin si Lord? Lord, ano po ba yung ibig sabihin talaga ng maayos sa pamumuhay? Yung may maayos ba na bahay? Yung may sasakyan? Yung may panggastos araw-araw? Yun po ba yung ibig sabihin ng maayos na buhay? Pag tinanong ho natin ang Biblia o ang Diyos, hindi po ang isasagot niya sa atin. Kasi ho, ang maayos na buhay na sinasabi ng Diyos, sabi ho, sapat na sa isang araw kung ano yung binigay sa iyo ng Diyos. Amen po ba? Yung may kasapatan.
Sabi, sapat na yung binigay sa'yo sa araw na yan. Hindi mo na kailangan maghanap. Yun po yung buhay na perpekto at kaaya-aya sa Diyos. Yun po yung buhay na maayos. Yung sabi, nakakasunod ka sa Diyos, di po ba? May oras panahon ka sa Kanya. Amen? Sabi nga kanina, mag-gain mo man lahat ng kayamanan sa mundo. Mapapahamak naman yung nag-iisa mong kaluluwa. Baliwalaan lahat. So, ibig sabihin, hindi po yun yung basihan ng maayos na pamumuhay. Hindi po yun yung standard ng Diyos. Para masabi natin na tayo nasa maayos sa pamumuhay. Hindi ho yun yung basihan. Hindi ho yun yung standard. Ang standard ho ng Diyos, sabi, naniniwala ka sa Kanya, sumusunod ka sa Kanya, amen? May kakontentuhan ka. Amen po ba? Yun po yung standard ng Diyos. Yung wala ka nang hinihingi, wala ka nang inaantay, wala ka nang ibang inaasam, kundi yung masunod mo yung kalooban niya, kundi yung makasama mo siya sa pagbabalik niya. Yun po yung standard ng Diyos na buhay natin dito sa mundo. Kaya church, ano pong sabi ng Matthew 16 sa atin? Ano po yung gustong sabihin ng Diyos sa atin? Ang sino mang gustong maging tagasunod ni Jesus ay dapat hindi niya inuuna ang kanyang sarili. Kung gusto mong maging disciple ni Lord, huwag mong pahalagahan yung sarili mo. Sabi, kailangan mong mamatay sa sayong sarili. Death to self. Amen? Nangunawaan ho ba natin, mga kapatid? Mahirap ho bang intindihin? Uulitin ho natin. Sabi natin kanina, sadya bang makakalimutin lang tayo? O sadyang hindi lang natin prioridad ang Diyos? Yun po yung tanong na kayo lang ho yung makakasagot. Ikaw ang Diyos lang at ang Diyos lang ang nakakaalam. Sabi sa Matthew 15, sa Diyos, ang Diyos ay nakatingin sa puso. Hindi mo siya malilinlang. Narito ka sa anong purpose? Amen. Anong purpose? Sabi, hindi mo man sabihin. Pero sabi, alam yun ng Diyos. Amen po ba, mga kapatid? Sa Matthew 16 ho, tinuturo ho sa atin ang ating Panginoon. Wala hong iba kundi kung ikaw ay sa Diyos, kung sinasabi mong ikaw ay sa Diyos na, ano po? Sumunod, sabi ni nanay, kung ikaw ay sa Diyos na, kiniklaim mong ikaw ay sa Diyos na, sabi, hindi na yung kalooban mo yung nasusunod, kundi yung kalooban na ng Diyos. Yun po yung sinasabi ng ating Panginoong Jesus dito sa passage na to. Sabi ni Jesus, kilala ko sa simula pa lang kung sino yung sa akin. Kaya sabi, hindi nyo malilinlang. Hindi natin maloloko ang Diyos. Kilala niya na tayo sa simula pa lang. Kaya kung dinideklara natin na tayo ay sa Diyos na, gawin natin kung ano yung kalooban ng Diyos. Huwag natin alalahanin ang ating sarili, kundi alalahanin natin o sundin natin kung ano ang gusto ng Diyos sa ating buhay.
Amen po ba, church? And this passage ho, makikita ho natin yung picture. Nasabi ho, yung mga Israelita, kahit sila'y pinili ng Diyos, maaaring mawala pa rin ang kaligtasan sa kanila. Amen ba, church? Di ba sila yung chosen people? Sila yung chosen nation? So sabi kung mali yung laman ng kanilang puso, mali yung kanilang buhay, pwedeng mawala sa kanila yung kaligtasan. Even sa atin, mga mananampalataya na. Sabi ngayon, kilala na natin ang Diyos, pero sabi kung sa puso natin is may iba pa rin tayong lakad, may iba pa rin tayong desire. Diba? Sabi, tayo'y saved by grace. Yes, totoo ho. Tayo'y naligtas na. Niligtas na ng Diyos sa kanyang awat habag. Pero sabi, kahit tayo naligtas na, sabi, pwede pa rin mawala sa atin yung kaligtasan na ibinigay niya. Kung, sabi, susundin pa rin natin yung sarili nating kalooban. Amen po ba, church? Kaya now, ano hong dapat natin gawin, mga kapatid? Wala hong iba kundi ang sumunod sa kalooban ng Diyos. Amen? Sabi ho, wala hong perpekto. Pero sabi, magiging perpekto ka kung palaging nakatuon ang iyong puso't isipan sa Diyos. Amen? Pinapahalagahan mo bawat salita, bawat pangaral niya sa iyong puso. Sabi ho, nakukuha ho sa pagpapractice. Wala hong nagsimula sa magaling, kundi nagsimula ho tayo sa lahat sa wala. Pero habang pinapractice nyo po, sabi nakukuha nyo ho maging perfecto. Amen po ba? Now church, naintindihan ho ba mga kapatid? Hoping ho may naintindihan. Sana ho basahin ho natin. Diba? Paglabas ng church, pag uwi natin sa bahay, basahin ho ulit natin. Pahalagahan ho natin yung salita ng Diyos. Pahalagahan ho natin ang Diyos sa ating buhay. Amen po ba? So yun lamang ho mga kapatid. Sana po'y may naintindihan at naunawaan ng bawat isa. Praise the Lord ho.